Bago ang lahat, ako po'y magpapasalamat din sa Panginoon. At magpapakilala din po ako. Ito po ba yung volume natin, Pastor? Sa taas. Okay. Yan. Pray ng Panginoon po sa hapong ito na kung saan po ay tayo ay nakadakong muli dito sa pagtitipon na ito at pagpupuri sa Panginoon. Na kung saan ay yung iba sa inyo mukhang bago, sa akin lang. Doon sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Ara Adesas, na kung saan ako din po ay nagsimula dito sa House of Prayer. Diyan po kami sa Del Pilar nakatira, sabay-sabay po kami nila Sister Alice, Sister Bonnie, at sa tulong ng mag-asawa din. So kami po ay nakakilala and purihin ng Panginoon dahil ginamit tayo sa iba't ibang ministeryo. Kami pong mag-asawa ay misyonaryo na kung saan kaming lugar. Actually, malayo na po kami rito, pero once a month po nandito ako, kaya hindi niyo ako palagi makikita dito. So, ulit, ako po si Ara Adesas, graduate po ako ng Global Life University, Philippines. Naka-attach po yan sa Louisiana, USA na school na yan. So, graduate po ako doon. And thank you for that. And also, ang ministry po namin nasa Quezon City ngayon, dati Caloocan, kung saan lang po, idako kami ng Panginoon. Kaya ito po ay pinagpapasalamat namin sa Panginoon. Pero dito rin po kami nagsimula. So kung saan kami nagsimula, bumabalik at bumabalik po kami. At gayon din, salamat din po sa mga bagong mukha. Welcome po sa House of Prayer and nice to meet you. Especially yung mag-asawang si Sister Sol and Brother Hector. Welcome po. Alam po namin na kayo po ay paalis na yata at sa next week pa. So malaking privilege po na kayo ay napadako po rito sa aming gawain ngayon. At marami pong salamat. Purihin ang Panginoon po sa buhay niyo. Okay? Sa ngayon naman po, tayo po ay magpapasimula ng ating pag-aaral. Yan. Pero bago yan, pakibati po ang inyong mga katabi ng maligayang araw sa pagdating sa bahay ng sambahan ng Panginoon. Tayo po ay nasa 2026 na. Tayo. 2026 na po tayo at salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ako po ay nagagalak na muling nakatayo sa harapan ninyo upang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mga araw na nagdaan, lalo na po sa nakaraang taon, 2025, na punong-puno po ng challenges. At but we remain in the presence of the Lord. Marami sa ating itinuro ang Panginoon sa pagsubok na ating pinagdaanan. Daanan lang natin to, huwag natin tambayan. At huwag din tayo papayag na manghina dahil dito. Muli akong nagpapasalamat sa panibagong taon na nakikita pa po natin ang isa't isa. At nakatayo tayo dito sa harapan, bawat isa sa inyo ay nagpapatuloy. Yes, So I want to share with you what the Lord given me this year, the 2026. So upon meditating His Word, kasi meron tayong mga sinatawag na New Year's resolution, di ba? So para sa akin, hindi ang ginamit ko yung perspective. So ano ba yung Lord, kailangan may bago. So upon meditating the Lord, tinatanong ko ang Lord, Lord, sana may bago kang ihayag sa akin, may mabago sa akin. Kasi from time to time, importante po sa atin na meron tayong pagbabago sa ating sarili. yes. Amen. And God given me the verse, Hebrews 12:1. So sabi doon, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race that marked out for us. So, kumbaga, let us throw off everything. Lahat na nakaka-hinders, lahat na nakakapigil sa atin sa paglago. Ano ba yan? Mga problema man yan, mga sakit ng ating kalooban, problema, mga kung ano-ano man yan, itapon na raw natin. Amen. Kasi yun ang nagpapabagal sa atin. Sa ibang translation, ito ay excess baggage.
Yung excess baggage natin, itapon na natin yun kasi magiging kahati pa natin yun sa pagpupuri sa Panginoon. So pray for it, problema, sakit, pamilya, so ano man yan, to ease the burden and to serve the Lord wholeheartedly. Sabi ko nga ayaw kong mag-entertain ng negatives ngayong 2026. Kaya una pa lang naka-encounter na ako. Dalawa agad. So una, nagkaroon ng problema, encounter, and then isang malapit sa buhay ko pa na detail, Cheetel, na hindi naman, mahirap kasi i-broadcast. So, sariling tao. No? So, yun, hindi magandang pangyayari. Pero, nung time na yon, ginawa akong busy ng Panginoon. Kasi, alam ko na pinanano ko yung sasabihin ko sa Kanya. Para wag lang magkaroon ng argue. At huwag kami mag-aaway kasi kilala ko siya Hindi siya marunong tumanggap ng pagkakamali. And, ang Lord, ginawa akong busy that time. At umabot ang 3 araw. Hanggang sa nawala na ako ng gana, nakausapin ko pa siya. Pero alam niyo po ba na inalipos na niya ako at ang aking pananampalataya. At doon ako nasaktan and yung mga kasinungalingan na mga sinabi niya. Pero ang mas pinili ko pong hindi na lang kumibo. Kasi nga, yun yung sinasabi ng Panginoon Let us throw off everything. So makakahina yun. So salamat sa Panginoon. Sa atin, bawat isa, kausapin natin ng Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko this 2026? Paano ba kita masigit na mapapapurihan sa taong ito na ibinigay mo sa akin? Kasi po, dapat nating ipagpasalamat when we wake up in the morning na meron tayong nakita natin na silayan natin ng ating mga mata, yung nilikha ng Panginoon. Pagmulat ng mata natin, lahat ng nasa paligid natin, nilikha yan ng Panginoon. So, yan ay dapat nating pasalamatan. Amen. Amen. And the book of Psalms is one of my favorite chapters in the Bible kasi nga po, yan ay makikita natin yung sarili natin dyan. At matindi yung pagkakadeclare ng mga psalmist kung sino ba yung ating Diyos talaga. Pagpapakilala sa Diyos, actually, from Genesis to Revelation, nandyan po nakapaloob. At kung paano mag-cry out ang mga psalmist, maglament and magpuri sa Panginoon. Even though they suffered, lalo na nung nandun sila during captivity. So, bakit ko po ito sinasabi? Kasi po ito ay napaka-importante po sa atin. Mahalaga ito sa atin na nakarely tayo, nakadepend tayo sa salita ng Panginoon. May kinalaman po yan dito sa topic natin ngayon. Actually, introduction pa lang po tayo. So, nung nakaraan pong event, matend po kami ng 50th anniversary ng church dun sa Quezon City, and merong mga missionary na kaming bisita. Galing sila sa Sierra Leone, Africa. At napakahirap po ng kanilang pinagdaanan doon. Actually, buong pamilya niya, dinala niya ron At dahil sa delikado masyado doon, yung mga anak niya, maliliit pa, buti na lang meron doon homeschool. Kaya ang nangyari, yung mga anak niya, sa bahay na lang nag-aaral. At silang dalawang mag-asawa ang humahayo. Pero napakarami na saksihan nilang mga ritual doon. Hindi, kumbaga hindi pa na, sa tanang buhay natin, hindi pa natin na nakikita. Sa TV lang, sa mga palabas lang, doon makikita na totoo talaga. Yung mga ritual na ginagawa. Yung mga pagpatay, na pag-aalay sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ay ginagawa po doon. So, iba't ibang ritual ginagawa doon. Just to praise the God na ginawa nila. Diba? Nakakarimarin. So, ayan, ano nga po ba ang nakikita nyo sa larawan? So, about the false prophet, all the false teacher. Lagana po yan sa panahon natin ngayon. Hindi po bago yan. Nagsimula pa noong unang panahon na yung nangyayari niyan. Kaya po meron tayong Bible na dapat basahin. Sapagkat ito po ay babala, gabay at pagtuturo sa ating mga nabubuhay ngayon na mga pumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam kong yung iba sa inyo ay kilala yung iba dyan. Pero itong mga, sabi nga natin kanina, itong mga na ito, ay bakit nga ba meron tong naririto pa ngayon? Sapagkat noong unang panahon, andyan na sila. Walang bago. Ito pa rin, meron pa rin false prophet ngayon and false teaching.
Sabi nga sa Roma chapter 15 verse 4, anumang nasa kasulatan noon, nung pamunay nasulat ito sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. So kailangan nating basahin, hindi ang lumang tipan, para mas maunawaan natin ang bagong tipan. So ano nga ba yung nangyari doon? So ito, para basahin natin ito upang ito ay maging katuruan sa atin, maging babala sa atin, na kung paano ang nangyari noon sa mga tao ay pwede rin mangyari sa atin kapag tayo sumuway sa Panginoon. Totoo po yan, sapagkat salita po yan ng Panginoon. Marami ang bumabaling sa maling katuruan kasi magaling magsalita. Ano pa? Kabisado ang Bible, magandang lalaki, at marami pang iba, di ba? But they did not examine if his teaching is true and according to God's will. Yun yung malaking problema doon. So let's proceed to our topic for today. Ayan na tayo. Our title for today's message is One True Gospel. Ito po yung binigay sa akin ng Panginoon last year pa to. And this is a series. Today is a part 1, so may part 2. Galatian din po. Bago yan, please stand to give respect to the word of the Lord. Open your Bible to the book of Galatians, chapter 1, verse 6 to 12, na kung saan ay yung mga wala naman po, basahin ko sa Tagalog na lang. Okay na po ba? Purihin ang Panginoon. So sabi sa verse 6, Tagalog na lang po sa akin. Okay? Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumatawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nagbubulo sa inyo at nagsisikap na bubuin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, kahit kami o ang isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangangaral sa inyo ng ibang magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Verse 10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais mong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Verse 11, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko hindi nakatha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin ito itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng salita niya. Let's pray. Purihin ka, O Diyos, ng kamanal-banalan, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli ka po namin pinapupurihan sa araw na ito. Maitaas ka po sa gawain ito, Panginoon, at ang iyong abang lingkod, itago niyo po sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw ang mapapurihan. Panginoon, gamitin niyo po ang iyong abang lingkod sa pagpapahayag na ito, Panginoon, and fill us with your Holy Spirit, nang bawat isa ay maunawaan namin ang mga salita mo ng Panginoon ay pagkakaloob sa araw na ito. Salamat po muli sa presensya mo, dahil alam namin naririyan ka, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Give us humble heart, Lord. Hallelujah. And cleanse us, O God. Hallelujah. Upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Ayan. So, may tanong po ako sa inyo. Hindi niyo po kailangan sumagot, pero gusto ko pong malaman. Itaas niyo po ang inyong kamay kung alin po ang tamang, kasi meron po talagang, when it comes to our salvation, what do you think is the correct formula? Letter A, faith in Jesus plus good works equals salvation. Letter B, faith in Jesus equals salvation, which results in good works. Letter A, sino po ang letter A? Letter B, purihin ang Panginoon.
So, sa lahat po ng mga ito, salamat po sa pagtaas niyo ng kamay. Ito po yung mapapaloob dito sa pag-aaral natin. Nanawa maunawaan po natin na kung ano ba talaga ang true gospel. Ano ba yung totoong true gospel? At tunay na gospel na tinatawag. So the book of Galatians is a personal letter of Paul. It was written in the bold and capital letter, and he was frustrated because of the false teaching that was spreading in the city of Galatia. This book is very fascinating and most important book aside from the other epistles book because it tackles the true gospel. So, ang background nito, kung saan ay sinulat ito sa early Christian doon sa kung saan ay modern day Turkey ngayong panahon na ito. The letter purpose was to counter false teachers who were urging believers, especially the Gentile converts to follow Jewish laws, particularly circumcision, to be saved. Paul passionately argues that salvation comes through faith in Jesus Christ alone, not by observing the law, and that the new covenant established by Christ has freed believers from its requirements. And the central conflict of this is the theological debate. Yun yung kanilang, this is a major conflict, na kung saan ay yung Gentile ay kailangang sumunod sa Mosaic law, which includes yung ritual like circumcision. And the false teachers, some groups insisted that the person must be circumcised, kailangan tuli ka bago kang maging follower of Christ. But Paul's reaction was frustrated and passionate about this issue, is an undermine the core message of the gospel, view this insistence of the law as denial of freedom found in Christ. So the Jewish leaders were taught that Gentiles needed to commit fully to the Jewish lifestyle. Kailangan ganito yung gagawin nyo. Kailangan magpatuli kayo, kailangan nyo ma-circumcise. First, be baptized. In the male, kailangan ma-circumcise. Yun ang sinasabi nila, kasi yun daw ang nakasaad sa Book of the Law. So, pinapalo nila yung law of Moses. Especially yung mga food and festivals na kung saan, yun yung ginagawang ritual ng panahon na yun. Pero yun nga, nag-a-arise pa rin ito sa Church of Galatians, na kung saan ay itinayo ito ni Paul during his missionary trip doon sa lugar na yon. At nagulat siya kasi, kumbaga, napakaikli lang ng panahon ng time ng resurrection of Jesus Christ. And then, agad-agad, nabaling na sa ibang katuruan ang mga tao doon. So, ganon kabilis na nagkaroon ng resurrection, and then eto na, iba na yung mga pinaniniwalaan ng tao. Madali tayong maniwala sa mga maling katuruan na ito, na kung saan ay masigit na kanilang sinusunod, ay yung mga ritual, may mga himala, na hatid na, lalo na, yung mga ginagawa ng mga nakakataas, no? May mga leader, nagsasabi na kailangan ganito o ganyan ang gagawin mo. So, sa isang salita, legalistic. Pero yun nga ba talaga ang batayan ng ating pananampalataya? Yun nga ba ang batayan ng totoong gospel? Yung mga gawa, yung mga ritual. Siguro hindi nilingid sa atin ngayon, yung natapos lang na translation. Nakakalungkot po. Sabi ko, this is a blasphemy to the Lord. Bakit po? Sa ilalim ng langit, nakikita ng Panginoon kung gaano kayo magkagulo dyan. Maling paniniwala, maling katuruan. Bakit? Kasi they follow their leader. Yun ang sinasabi ng leader nila. Na kung saan ito yun. So how come? Kung nabasa mo ang Bible, alam mo kung sino yung Diyos mo. Tama po? Amen. Ginagawa kasi ng tao ay nakatingin sa sarili ng kakayahan. Na binabase ito sa mga kakayanan
gawa ng tao na kung saan magaling yan, matalino yan. Ito yung sinasabi niyan. So, diyan na lang tayo sumunod. Bakit po? Sorry for the word. Tamad magbasa ng Bible. Ayaw basahin ang Bible. Paul wrote in the church to correct the teaching. Chapter 1 and to 4, this is focuses on the doctrine, the truth about the gospel. 5 to 6, concentrate on the duty or the behavior. Sabi nga dyan, your belief affects the way you think, the way you move. Tunay nga. Di po ba? Ano yung nakikita natin sa ating mga kababayan? Kung ano yung pinaniniwalaan nila, yun yung gagawin nila. Kasi yung akala nilang tama. Pero hindi yun ang katotohanan eh. Sa totoo lang, kung titingnan mo naman, kung maririnig mo naman yung sasabihin ng mga leader nila, may tama naman talaga. May tama ka rin. Pagka nagpatuloy ka doon. Totoo po yan. Meron akong mga kaibigang katikista, no? Maraming, and I pray for them. Kasi nakakulong sila sa loob ng retreat house, seminaryo, day and night, 24/7. They prayed Holy Rosary, according to them. Sayang. Sayang yung panahon, sayang yung sakripisyo mo, na mali naman pala yung Diyos na nakilala mo. And I thank you, and I praise you, and I praise God for that. At yung mga bagong mukha natin dito, yung mga baguhan natin na nakarinig na salita ng Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos natin. Bakit po? Hindi po aksidente na naririto kayo. Hindi po aksidente na dinala kayo, nakilala nyo si Sister Emmy. Hindi po aksidente yan. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Dahil po, pinili po tayo ng Panginoon na makilala siya. Marami pong nagsasabi at marami po akong natatanggap ng mga discrimination because I'm woman, preacher. Hindi ko po tinatanggap yung may title. I'm a simple messenger of God. I'm a missionary. That's it. Pero dun sa ganon, nasasaktan po ako. Pero bakit? Nagpapatuloy tayo. Kasi yun yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Yun yung tungkulin nating mga Kristiyano na ibigay ang katotohanan sa mga taong ito. Bakit po? Ang daming mamamatay na tao at mapupunta sa impyerno kung hindi tayo kikilos. Nung isang araw lang, merong nagpakamatay dun sa amin. 19 years old. Sumakit na naman ang puso ko. Alam niyo po, hindi pa ako nakakamove on dun sa anak ni Atienza. Ngayon, ayan na naman, may namatay na naman. Bakit po? Akala ng iba ang kamatayan ay kapayapaan. Ito ay walang hanggang paghihirap. Pero paano nga ba malalaman ng tao yun kung hindi tayo kikilos sa Christian, kung hindi natin ito sasabihin sa kanila yung katotohanan, na kung saan wala sila doon sa katotohanan. Sapat na sa kanila ang makinig sa sinasabi ng leader, sapat na ang makinig sa mga tao na dito tayo kasi masaya dito. Mas marami dito. Di po ba? Kawawa. Ito pa. Tuwing lalabas ako, nakikita ko kanto. Ako pa nga, nasyaran pa eh. Pwede ba kitang masyaran? Hindi ako may kibo. Okay. Tuloy-tuloy siya magsalita. Share ko lang sa inyo yung tunay na Diyos. Okay. Yung tunay na Diyos, yung Diyos ina. O, patay tayo dyan. Sabi ko sa sarili ko, patay tayo dyan. See? Masigasig sila. Alam niyo po bang nahiya ako sa sarili ko? Nasaan ang mga Kristiyano? Pero sila ang sigasig nila. To share to share the false teaching. Kawawa. Kawawa po yung mga taong ito na hindi nakakaalam ng katotohanan. I shared dun sa mga tumpukan.
Bahay-bahay, daan. Yung iling nila, kulang na lang mag 360 degrees yung kanilang ulo sa iling. Ayaw nilang tanggapin. Sabi ko, pero pag sa politika po yan, tatanggapin nyo. Kasi namimigay po ako ng mga flyers at mga trucks. Sarili ko po yung piniprint. Oo, sabi na. Gusto pera eh. Diba? Napakadali ng tao na maakay ng mundong ito. Kasi ang daming yung nakakaagaw ng atensyon ng tao to focus the true God because they didn't know the true gospel. Ano ang problema ni Apostle Paul to resolve on the Church of Galatians? So ano din ang nais iparating sa ating kasalukuyang nabubuhay ngayon ng aral nito? Lalo na sa mga taong nagpapahayag ng salita ng Panginoon na kailangan ayon sa doktrina ng Bible at hindi sa doktrina ng mga tao lamang. Marami sa atin ang ginagigiliwan ng maraming napapanood natin sa mga social media. Di naman po masama yun. Lalo na kung patungkol ito sa kaalaman patungkol sa Panginoon. I want to share with you an illustration about a counterfeit peso bill. Isa sa mga training ng mga NBI agent ay alamin ang counterfeit peso bills. So 1 week silang nandun sa Central Bank. Araw-araw nilang hinahawakan yung pera. Araw-araw yun. Pagkaraan ng isang linggo ng training nila, ay alam na nilang i-detect ang fake sa genuine. What I'm trying to say is this. Until you know the truth, you will know either the false or genuine. You will not know. Until you know the truth. Hanggat hindi po ninyo alam, hanggat hindi po natin alam ang katotohanan, lalo na nung wala pa tayo dito sa Panginoon, hindi po natin malalaman kung anong fake. Nagdaan din po ako dyan. Oo lang ako ng oo. Akala ko yung sobrang sakripisyo na ginagawa ko, taong simbahan ako, core group ako, choir ako. Naglilingkod ako sa simbahan, nagpupunas ako doon. Kaya marami akong kaibigan ng mga katikista. Akala ko yun na yun, kasi hindi ko nga alam ang katotohanan eh. Sayang. Pero sabi ko sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Gamitin niyo po ako. Amen. Amen. Gamitin niyo po ako. I'm 55 years old. And my husband is 34 years old. Gift of God. Kasi biyuda po ako. I never prayed na magkaroon pa ako ng partner. I never prayed. But God gave me. And He is pastor now. And I praise God for that. Yung regalo ng Panginoon sa atin upang magpatuloy tayo para sa ministry, magkatuwang po kami sa ministry. Kapag napag-aralan po natin mabuti ang katotohanan ng salita ng Panginoon, kahit na may magturo sa iyo na iba sa natutunan mo, mag-stand ka rin eh. Tama po? Kahit saan po tayo magpunta, kahit ano po yung mapanood natin. Sorry for this. Hindi po tayo amen ang amen na lang dun sa preacher. Katulad po nung, actually hindi pa naman ako talagang Kristiyano noon. Pero napanood ko po yung Megiddo. Umattend na ako dyan sa sa Luneta, Grandstand. Sino nga yung sa El Shaddai ba? Umattend na ako doon. Bilang. Ayun. Brother Mike. Bilang. Attend ako. Nag-speaking in tongues siya, hindi ko pa alam na speaking in tongues siya. Hindi ko maintindihan eh. Nanood ako ngayon ng Megiddo. Habang pinanonood ko yung Megiddo, yung preacher doon, nagpe-pray siya, nagpe-preach siya. Pero pag talikod niya, nag-iiba siya ng language. Si Satan yung kanyang wino-worship. Mula nun natakot ako. Kailangan naintindihan kung sinasabi ng nagsasalita. And according to the Bible also, sinabi yun ng Panginoon.
hindi pa ako Kristiyano noon, hindi na ako matid. Natakot na ako. And nabasa ko din naman sa Bible. Bata pa ako, basa na ako ng basa ng Bible. Kahit hindi ko naiintindihan, isinusulat ko pa doon, iba yung paliwanag. Hindi po ako nagkaroon ng Bible, nakapulot lang po ako ng Bible. Sa campus namin, during my college days, high school days, simula noon, binasa ko muna po ng binasa yon. At yung mga notebook na yon, maraming notebook yon. Nung nag-aaral na po ako, ay ako na rin po ang nagpaliwanag. Hindi ko po sinasabi sa inyo kailangan nyo mag-aaral sa Bible school. That is my conviction ng Lord. Kasi sabi ko, Lord, gusto kitang makilala. Pero yung time ko, liit na eh. Ito na ako eh, dad ko, ito na eh. Pero gusto kitang makilala ng gusto. And God given me to opportunity na makapag-aral ng libre. Pero hindi po doon natatapos yun, mga kapatid. Kailangan po natin ang personal relationship to God. Kailangan po natin ang personal natin, yung intimate relationship natin sa Lord. Nakausapin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pagme-meditate and pray. Alam niyo po ba, yun ang masigit na malaki makakapagpalago sa atin. Bakit? He revealed Himself to us, every one of us, kapag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Sabi nga dyan sa 1 Timothy, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ito. Ang mga ito sapagkat sa paggawa mo ito ay maliligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Napakagandang paalala po yan para sa ating mga manggagawa ng Panginoon. Para sa ating mga nagsishare ng gospel na kung saan save both ourselves and the hearers also. Ito ay buong pusong pagpapaalala sa lahat ng mga mensahero ng Panginoon na kung saan sa pamamagitan ng iyong paglago sa katotohanan, kasabay dito ay iyong kaligtasan at ang lahat ng mga nakikinig sa iyo. Ang malaking tanong, paano kung hindi pala naka-align sa katotohanan? Yun ang malaking tanong. Maraming ganyan na kung saan nakakala nilang tama sa kanila, ayun na. When you meditate the word of the Lord, sito ito nakapokus lamang kayo dito. It's between you and God. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, lalo na kung ikaw ang naka-assign, di mo pwede na bukas ang schedule mo, ngayon ka palang mag-aaral. Isang linggo, pinakamaikli po yun. Pinakamaikli po yun. Yes po, ako po ay isang buwan yan. Yung topic po, ipinagpipray ko po yan. Then I study it. Before po tayo magbasa ng mga komentary, manalangin po tayo, bigyan ng Panginoon ng wisdom and knowledge about doon sa topic na ibinigay sa atin. With the Holy Spirit. Before po tayo na magpunta sa mga komentary, dagdag na lamang po ito. I-compare niyo po yung ginawa niyo at magkaroon ka ulit ng pag-aaral kung dapat mo ba itong isama sa iyong mga paliwanag. Baka po ma-misinterpret nyo hindi po masama ang magbasa ng komentary. But please, unahin po natin yung inireveal ng Panginoon sa atin. Ako po kaya po kung may manuscript, lahat po nang sasabihin ko, nakasulat po dito. Bakit po? Kasi kapag nakalimutan ko yung sinabi ng Panginoon sa akin, hindi ko na po alam yan. Alam tayo na gayahin niyo ako. And it depends on you. Your intimate relationship to God. Conviction po ng Holy Spirit kung ano po ang inyong gagawin. What is gospel? The good news. Yes. It refers to the story of Jesus Christ, birth, death, and resurrection. Kompleto po. Paano yung mga hindi kumikilala kay Jesus Christ? They are not true gospel.
Sabi diyan, the gospel is the good news that when we were unable to save ourselves, Jesus rescued us by taking our place. The Father accepted His finished work and now offer us grace and peace, not because we earned it, but because He loved us. Maliwanag na maliwanag po, hindi po sa sarili nating kakayanan. Wala po tayong kakayanang iligtas ang ating sarili. Only Jesus. Na kailangan din pong malaman ito ng ibang tao. Bakit po ang lakas-lakas ng boses ko? Ang liit lang po natin. Kasi po hindi lamang po dito sa atin dapat ito. Sabi nga sa kanta kanina, praise the Lord, east to the west, north to south. Kalimutan ko, yun, di ba? Let's hear. Di ba? Let's praise. Yan. So hindi po tayo kontento na ito lang po, tayo lang po nakakarinig nito. At hindi rin po ito, mensahe na ito, para sa atin lang, kundi ito para i-share sa iba. Amen. That is our obligation. That is our responsibility as a Christian. Sabi nga ng Panginoon, you did not choose me, but I choose you to bear much fruit. Fruit that will last. Purihin ang Panginoon. Key points, the true gospel cannot be changed. Hindi yan kailanman mababago. Wala rin pwedeng magbago niyan. Wala rin pwedeng magdagdag niyan. Mag-iba niyan. Diyan na yun. Because it's from God. And the true gospel transforms us. Bakit po? Kung ikaw, matagal ka ng Kristiyano, wala ka pang pagbabago, may problema ka, kapatid. May problema ka. Bakit? Sabi mo, tinanggap mo ang Panginoong Yesus eh. Pero nananatili ka pa rin dyan. Nananatili ka pa rin sa pinaniniwalaan mo. Marami pong ganyan. Nalulungkot po ako eh. Pareho naman yan, sis. Eh, ba't meron ka pa dyan? Hindi, ano na lang yan. Parang ano lang yan. Hindi naman yan ano eh. Hindi ko naman inaano yan. Basta ganyan, nandyan lang yan. Pwede tapon mo na. Diba? Umattend lang ako doon kasi in-invite ako ng ano, may ayuda. So kailangan ko umattend doon. So nag-worship ka pa din. Umattend ka eh. Ano ginawa mo? Umattend ako doon kay Father ganito. Umattend ako ng ano. Kasi may ayuda. So diba? Wala kang transformation. So tapos sasabihin mo, tinanggap mo si Jesus. At sasabihin mo, bakit kaya ganun? Parang hindi naman ako maliligtas. Diba namang problema ka eh, tapos na nga ng Panginoon niya sa krus eh. Amen. Eh kaso, problema ikaw. Bakit? Tinanggap po ng Panginoong Jesus by mouth, not by heart. May problema ka nga talaga. Tandaan po natin to kapatid. Para mawala ang problema mo, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, yun na yun. Bakit? Tinapos na ng Panginoong Jesus yan dun sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Panginoon, it is finished. Yes. Wala na. Wala namang mawawala sa pagsunod ng pamahiin eh. Meron. Kalokohan yun. Bakit? Tumalikod ka eh. Naging two-timer ka eh. Oh, tapos sasabihin mo walang masama sa pagsunod sa pamahiin. Tinapos na nga ng Panginoon yun eh. Hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo sapagkat hindi mo kayang gawin yung ginawa ng Panginoon ng pagpapapako sa krus. Yung pagkamatay niya, hindi mo kayang gawin yun. Bakit? Bago magpapako sa krus, umiinom ng alak para hindi maramdaman. Pagkatapos umiinom ng antibiotic, ginawa ba ni Jesus Christ yan? Hindi! So wag mo nang gawin! Hindi sinabi ng Panginoon na gawin mo pa yan sapagkat natapos na ng Panginoon yan. Hindi ka ililigtas niyan.
Rituals. Pero bakit? Yung tao, nakikita kasi yun eh. Ang dami dyan eh. Sama na ako. Ang sabi nila, gusto kong makita si Jesus. Nakalagay doon, ang laki. Jesus nga ba ng scripture ang gusto mong makita? Hindi. Kundi yung Jesus na pinangangaral ng daigdig na ito. 2 Corinthians yun. Kalimutan ko po yung verse. Merong ibang Jesus na tinanggap ka. Yung Jesus ng daigdig na ito. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Yes. Buong puso mong tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Tapos na. Amen. Amen. Pero hindi ipinangako sa atin ng Bible. Ayahay ang buhay mo. Magiging mayaman ka. Lahat ibibigay sa'yo. Kaya yung iba, after doon, akala ko ba Kristiyano na ako, wala na akong problema. Akala ko ba Kristiyano na ako, hayahay na buhay ko. Hindi mo nauunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante na basahin mo ito. Bakit po? Even though we suffered trials, sufferings, may Panginoon tayo na kailangan nating dumaan dyan. Sabi nga, di ba? Ang ginto, kailangan, pag dinadali sa yan, dumaraan yan sa apoy. Ganon din ang ating pananampalataya. Amen. Hindi magiging genuine yung ating pananampalataya kung hindi tayo dadaan sa mga pagsubok. Sabi ko nga, yung pagsubok na yan, pag nasa langit na tayo, mamimiss natin yan eh. Yung mga sufferings na yan. May tao nga kung Kristiyano ka, bakit ka may sakit, di ba? Diyos mo nagpapaganin. Di ba? Paano mo sila sasagutin? Kung hindi mo alam ang katotohanan, kung hindi mo nabasa ang banal na kasulatan. Sabi nga dyan, Paul an apostle, sent not from men nor by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Nasa verse 1 yan. Hindi siya inilagay ng tao. Hindi dahil sa tao, kundi na because of Jesus Christ, the God the Father who raised him from the dead. Maliwanag na maliwanag po yan. Sabi rin sa Luke, then he opened their minds to understand the scripture and said to them, this is written that the Christ should suffer on the third day, rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sin should be proclaimed is his name to all nations. Beginning from Jerusalem, you are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Purihin ang Panginoon, di ba? Ina-open niya yung mind para maunawaan natin ito. Na from the very beginning, Christ suffered for our sins and saved us through His grace and mercy. Wala tayong gagawin. Hindi natin kailangan parusahan ang ating sarili. Kundi panampalataya na natin ang ginawa ng Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo. Tapos na. Sumunod tayo sa Kanya. Ang Panginoong Yesus, hindi naging hayahay ang buhay niya habang naririto siya. Hindi po. Kaya huwag po natin expect yan. Pero ang Panginoon, nasa Panginoon na po yan kung ibibigay niya sa atin itong mga bagay na to. Tandaan po natin, ang blessing, dalawang klase lang po yan. Tangible and intangible. Kaya huwag po natin sasabihin na, bakit siya mayaman, bakit ako hindi? Pareho ng mga Kristiyano. Unawain po natin ang salita ng Panginoon at wala na tayong reklamo gagawin pa sa buhay natin. Kundi pagtiwalaan na lang natin ang Panginoon. Sabi sa verse 7, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and you are and trying to pervert the gospel of Christ.
tinuturo dito ni Paul na wala naman talagang ibang magandang balita maliban sa ipinangaral ng apostle at sa sinasabi ng kasulatan na ito ay napatunayan na sa mahabang panahon. Sabi sa unang Korinto, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo, ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo, yan ang magandang balitang iyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang iyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay na sa inyo, ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Balikan natin yung formula kanina. Yung formula kanina, letter A, salvation, plus works equals salvation. Yung letter B, salvation equals yung works na nagre-result ng buhay. Lilinawin ko lang po, wala sa ating mga gawa. Wala. So, wala po ha. Wala po sa gawa natin. So, ang salvation po, through the grace of God, na ibinigay sa atin. Faith alone. Wala na iba. Hindi sa ating sariling kakayanan. Maliwanag po yan. You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. Na kung saan, ganito yung ginagawa ng karamihan. Naghahanap at sinasaliksik maigi kung ano ba talaga, kung paano ba maliligtas sila. Kung ano ba, yung paano ba, yung walang hanggan, makakamit nila. Ngunit ayaw naman nilang lumapit sa Panginoon upang magkaroon ng buhay. Ang daming ginagawang kaparaanan ng tao, pero ayaw naman nilang tanggapin si Jesus Christ. Meron naman silang ibang Diyos na tinatawag. Tama po? Tapos gusto mo ng buhay na walang hanggan. Gusto mo maging malaya ka dyan. Gusto mo na makamit mo to. Yung mga bagay na yan, lahat yan pinaghihirapan natin dito sa ibabaw ng mundo na ito. Pag gusto mo mag-aral, gusto mo maging professional, may pag-aaral, may proseso. So, ganun din po sa atin ang ginagawa natin sa araw-araw ng ating buhay. Na kailangan natin kumilos. Hindi tayo nilagay dyan just to sit down and relax sa ating comfort zone. Kumilos tayo. Kung saan ibinigay ng Diyos sa kanila ay patulog pa rin na may ibang pininiwalaan ng tao ayon sa kanilang paniniwala. Dati may nagsabi sa akin, respect my belief and I respect you also. Dati yun, high school pa lang ako noon eh. May kaibigan kasi akong iba yung kanyang ano. Pero ngayon, iba na yung sagot ko. Yes, I respect you as a person, but not your belief because yan ang magpapahamak sa'yo. Amen po. I respect you as a person, but I did not respect what your belief is. Yun po kasi ang tungkulin natin, na ibigay sa kanila ang katotohanan. Hayaan mo na yan. Yan ang paniniwala niya. Igalang na lang natin. Hello? Hindi po yun yung tungkulin natin. Napabayaan sila. Sabi nga, paano naman sila mananampalataya kung walang mga ngaral? Paano din sa makikinig kung wala namang silang pinapakinggan? Tama po? That is our role to share with them the good news, the true gospel. Isa sa conflict na pinagtatalunan dito ay patungkol sa mga pagsunod sa law of Moses, which is called the Torah, composed of 5 books, magsimula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung mga ginagawang ritual doon.
Ay sa mga biyasa sa kasulatan na kung saan ay kailangan sundin ng mga tao, especially yung ng mga Gentiles. Lalo na yung circumcision at pagkain, sa mga pagkain sa kapistahan. So alam natin maraming kapistahan ang bigay ng Panginoon noong unang panahon sa mga Israelita. Pero may mga doon na nagsis na or huminto na, hindi na nagpapatuloy yun. Kasi may new covenant na. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin babasahin ang Old Testament. Kasi Old Testament ay kadugtong po ng New Testament. Hindi natin mauunawaan ang New Testament kung hindi natin binabasa yon kasi that is a fulfillment of Jesus Christ. Sa una pa lang, nandun na ang Panginoong Hesus. From Genesis to Revelation, Jesus Christ is there. Gospel and laws, pahapiyaw lang po tayo dito kasi ito po yung part 2. Ano nga ba yung pagkakaiba ng gospel at ang laws? So pahapiyaw lang po tayo dyan. Yun nga, yung sabi natin dito, yun yung Jewish teaching na kung saan yung mga leader, ini-insist na ito yung gawin mo. Okay, magdasal ka niya ng 10 Panginoong Maria, Ama namin, para maligtas ka. Hindi po yun ang tinuturo ng Bible. Yes. Ano ang gagawin natin para maligtas tayo? Accept Jesus as your Lord and Savior. Tapos na. Sabi ng Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po yun ang sinasabi ng Bible. Ngayon, kung tatalikurin mo ang Panginoong Yesus, paano ka maliligtas? Sabi sa verse 8, but even if we are on an angel heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under curse. Yun ang malupit doon. Ang tanong, pag may dumating sa inyo, nagpakita ng himala, sumama ka sa akin. May tumutumba ron, no? May gumagaling doon. Galing mangaral noon. Kasama ka ba? Anghel yun. Sa angel pizza, sino nakakalam ng angel pizza? Nakalagay doon, all angel are... Hindi, may nakalagay na parang mababait gano'n. Nakita ko yung nila eh. Sabi ko, diyan ka nagkakamali. Hindi lahat. Because Lucifer is an angel. So dapat alam talaga natin. Merong mga nangangaral, yun nga, nabanggit ko sa inyo kanina, magaling magsalita, kabisado ang Bible. Even Satan. Ginawa niya rin yun. Ginamit niya kay Jesus Christ ang Bible. Nasa Psalm 91, verse 11-19. Ginamit niya. Para i-tempt lang si Jesus Christ. See? Ngayon, kung tayong mga Kristiyano, tutulog-tulog ka lang dyan, at amen ka lang ng amen sa sinasabi ng mga tao ito, hindi mo naman alam ang katotohanan, hindi mo nababasa ang Bible, kasi nga, tinatatambaran na natin. Alam niyo po bang napakasarap basahin ng Bible? Kung pwede lang po, wala nang hintuan eh. Totoo lang po. Pero tinutukso tayo ng Satanas eh. Yung talukap ng mata eh, talagang pilit niyang itinitiklop yan eh. Kulang na lang, lagyan mo ng posporo eh, para, uy, mais ka. Diba? Ang tindi. Pagpabasa pa lang ng Bible, may struggle na tayo. Andiyan na si Satanas para pigilan ka. Pagpunta ng service. Huwag na muna ngayon. Nabisi ako eh. Tumaon na andito yung ko eh. Appointment ko eh. Saka na lang. Kapatid, magkakaproblema ka. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Sabi ko, sis, meron tayong Bible study. Saka na lang kasi may problema ako eh. Sinasabi ko sa iyo, yung problema ngayon, problema mo pa rin yung bukas. Bakit?
Kapag inuna mo ang Panginoon, wala na yung problema mo bukas. Tapos na yan. Yes. Bakit po? Kasi nararanasan ko po yun eh. During the time of prayer meeting, inaatake ko ng asthma. Hirap akong huminga. Ano ba naman? Diba? Yun yung atake ng kaaway sa atin to prevent us to hear the gospel. To prevent us to worship God. Kung ano nang gagawin sa inyo yan. Pero praise God. Punta ako. Hinihingal pa. Hirap na hirap. Pero alam niyo po ba, hindi ko na namamalayan after nung sharing, after the Bible study, after the Bible reading. Wala na. Wala na lang. Basta nakalimutan ko na meron pala akong sumpong. So kaya ko po nasasabi ito. Sa atin, hindi po tayo magiging confident sa sasabihin natin kung hindi nga po natin alam ang katotohanan at hindi natin nabasa ang Bible. Hindi po kinatatamaran ng pagbabasa ng Bible. Ngayon, meron kang hindi naintindihan, ang dami mong i-chat. Chat si pastor. Chat mo ako. Chat mo kung sinong leader na pwede mong i-chat. Since di ko maintindihan to, Brad, hindi ko talaga maintindihan to, pwede mong ipaliwanag sa akin to. Pwede po yun. I-PM nyo po. May binasa po ako dito sa ganito, hindi ko po maintindihan. Gawin po natin to. Hindi dahil sa, hindi ko maintindihan eh. Pray. Lord, give me wisdom to understand your words. At bibigyan ka ng wisdom ng Lord upang maunawaan mo ito. Sabi nga, di ba? Ask wisdom. Kasi siya lang yung magbibigay sa atin. Ang masakit dito, yung magpipreach ng iba, under curse, di ba? Isumpa. Matindi, di ba? Kaya nga nakakaawa itong mga kababayan natin na nagpapatuloy sa pagtuturo at pag-aakay sa mga tao. Ang dami nilang naaakay. Nag-count ng kanilang na ito yung naakay namin. Nagigit 1 milyon na. Hallelujah. Kawawa. At lalo kang kawawa, ikaw na nag-aakay. Mas matindi yung iyong pagiging kaparusahan. Bakit? Ang dami mong dinamay eh. Napuntang impyerno. Who can change the gospel and come up with a different one? No one. Not even the apostles, nor angels. Sa panahon ngayon at maging unang panahon pa lamang ay may mga gumagawa na ng kababalaghan. Na doon ang tao eh. Pag mayroong mga himala, mabilis yan. Madaling maniwala ang tao, lalo na't meron silang kakaibang nakikita. Di ba? Yung puno nga eh. Puno na lang, nakakita daw ng gano'n, sinamba na. From the book of Exodus, na kung saan makikita natin din yung kababalaghan ng mga salamangkero. Nakita na natin yun, may mga ngaral din yun, lalo na yung healing. Na kung saan may ritual na ginagawa nila para maniwala ang tao. That is the very work of Satan. That in the beginning, he deceived people, the very first person in the earth, diniceive niya. May napanood ako, may nakalagay daw, sabi niya, sa bote, gasolina. Ngayon, yung gasolina na to, nagpapagaling siya eh. I know na kilala siya. Very famous. Sabi niya, yung yung bote na to, ay laman nito ay gasolina. Gagawin ko itong pineapple juice. At ito ay iinumin itong may mga karamdaman na ito. Foreigner po siya. At sila ay gagaling. So ginawa niya. Marami doon. Pinainom niya. Gumaling na nun. May mga gumaling. Pero bakit? Satan is the king of, is the deceiver. The king of lie. From the very beginning, he deceived people. And until now, he's working very hard nowadays to deceive people. Pinaniniwala niya ang tao. Pero ang totoo niyan,
May tunay nga bang kagalingan? Wala. Yun ay pansamantala lang. Doon ako kasi gagaling ako. Bakit po ginagamit ni Satan yun? Kasi yung tao, yun ang weakness eh. Kailangan kong gumaling. So, pagalingin mo naman ako. Diba? Bakit? Ang tanong, bakit ka pagagalingin ng Lord? Kailangan ba itanong yun? Hindi, ang tanong, bakit ka pagagalingin ng Lord? Dugtungan nyo nga po ang buhay ko, Panginoon. Bakit? Kagamit-gamit ba ang ano? Ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng bagay na yan. Ang bawat isa sa atin may purpose. Meron tayo din. Like, time. May lifespan po tayo dito. Na habang kagamit-gamit tayo sa mundong ito, habang may purpose po tayo sa mundong ito, naririto tayo. Yung pastor na yun, ang aga-aga naman, 30 plus lang, namatay na si Jesus Christ na, 33 lang. Kasi tapos na yung mission niya. Never ask question. Ang pinakamahalaga dito, habang naririto tayo sa mundong ito, masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Yun po yung importante ko. Hindi po sa haba ng stay natin dito. Sabi ko nga kay pastor ng isang araw, hiyang-hiya naman ako dun sa, nakakahiya naman sa atin, di ba? Ang hirap kasi banggitin ang pangalan niya. Yung walang paa, walang kamay. Di ba? Ang lupit niya mag-share ng gospel, magpatotoo. Hindi kumpleto yung kanya, katawan. Nakakahiya naman sa atin. Kumpleto tayo. Okay lang po. Tayong kumpleto, takalit. Paghayo lang, pag-share lang, mamaya na. Pag-aaral lang ang nasalita ng Panginoon. Minsan, hindi pa natin nagagawa. Saka na lang yan, busy ako, pagod ako. Alam niyo po ba itong natutunan ko? Maraming pagkakataon sa atin na talagang tayo busy. Pero alam niyo ba ang traffic naging positive po sa akin yan? Kasi that time na naka-stuck tayo doon, that's the time to meditate the word of the Lord. That's the time na kausapin mo ang Panginoon. Bakit? Merong binibigay sa atin ng time ang Lord. Bakit? Kasi pag uwi mo, wala na, tumba ka na eh. Baka nga magilamos, di mo na magawa, mag-toothbrush eh. Pero binibigyan tayo ng time. 24/7. Sabi ng Lord, read and meditate the scripture day and night. 12 hours, 24 hours. Hindi umaga, hindi gabi. Within that hours, binibigyan tayo ng Panginoon ng time to meditate, to communicate with Him. Kaya samantalahin po natin yung pagkakataon na yun. Huwag natin kainisan na nadidelay tayo doon. But kausapin natin ang Panginoon. Lord, salamat po. Dahil may time ako na kausapin ka. Ano ba ang gusto mo para sa akin? Turuan mo po ako na gagawin ko. And I pray also na itong mga kasama ko na to, itong mga kasama ko sa sakyan, mga kasama ko, may masyaran man lang ako. That is our prayer. Balik tayo dun sa ating kanina. Sabi ko nga agad-agad tayong pupunta dun sa naniniwala tayo dun sa mga taong nagpapagaling. Pero binigyan na tayo ng authority ng Lord eh. To cast out demons, to heal the sick, to preach the gospel. Ang bawat isa sa atin, binigyan ng authority. Alam niyo po ba yun? Dapat alam niyo po ba yun? Alam niyo po yun. Kasi po, sa ating pamilya, hindi sa lahat ng oras, may doktor tayo matatawag, mas mabilis ang Diyos kaysa doon sa pupunta pa tayo ng ano. Unahin natin ang Panginoon. Hindi po masama na magpa-doktor. Hindi po masama na uminom ng gamot kasi po, binigay po yan sa atin ng Panginoon para gamitin natin. Pero unahin natin ang Panginoon. Ako po, during pandemic, ang pakiusap ko sa Lord, Lord, gamitin mo po ako. Mahina yung katawan ko, may pneumonia pa ako. That time, ako yung runner ng mother ko na senior.
Pero ako po yung lumalabas. Sabi ko, Lord, hindi ako magpapabaksin bilang patotoo sa mga tao na ikaw ang nananalaytay sa dugo ko. Patotoo ko po yan sa bawat tao. Ba't hindi ka nagpabaksin? Takot ka? Hindi. Ang dugo ng Panginoon ang kumikilos, ang ano sa buhay ko. And that is my choice. Hindi ko po sinasabi na mali yung ginawa ng mga nagpabaksin. Hindi po. That is my choice. At yun ang pakiusap ko sa Panginoon. Nagamitin niya ako para sa mga taong ito na maniwala sila na buhay ka. Yes. Tayo buhay na patotoo. Kaya po tayo may testimony. Buhay na patotoo tayo sa mga tao. Hindi yun tayo yung, Kristiyano ba yan? Ba't ganyan yan? Diba? Yan ang masakit eh. Diba? Minsan nga, tama na yung ginagawa natin pero napipintasan pa tayo. Kasi nga, sila nakatingin sa atin, kaya be careful doon sa ating mga ginagawa. At alam natin dapat yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Exodus chapter 15 verse 26, na kung saan ito ay nakasentro, hindi lamang sa pagpapagaling ng Panginoon, kundi ito ay sa paglilinis ng ating mga kasalanan. May kondisyon ng Panginoon dyan. Ang kondisyon ng Panginoon sa atin ay kung tayo ay susunod at yung obedience natin sa Panginoon, susunod tayo sa kanyang kalooban. So, dalawa lang po yan. Ang pagsunod, hindi, during the ministry of Jesus Christ, nung meron siyang pinagaling doon, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang bumalik pa. Hindi niya pinagaling yung kanyang talagang karamdaman physically. But, pinagaling niya, pinatawad niya ang kasalanan ng taong yun. During his ministry, hindi po yun talaga pagpapagaling sa mga sakit lang ng physically. But, yung kalinisan ng kanilang mga kasalanan. At sabi nga ng Panginoon, huwag ka nang bumalik pa. Huwag na. Kung nandyan ka na, ipagpatuloy mo na yan. Nakilala mo na ang Panginoon, ipagpatuloy mo na yan. Kasi may buhay ka riyan. Pwede natin siyang lapitan. Pinapaalala lang sa atin ng Panginoon. Bakit ka may sakit? Bakit ka may problema? Kasi yan ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon na nandito lang siya. Na siya ay pwede nating lapitan. At tayo ay talagang dapat naaalala natin siya. Kung ano man yung nararanasan natin sa buhay natin, huwag natin yun ipagdamdam. Kundi gamitin natin yun kasi yun ay pagpapaalala ng Panginoon na mayroon tayong Diyos. Minsan kasi, kailangan natin tapikin. Bakit po? Sabi nga natin kanina, napakaraming nakakaagaw ng atensyon, lalo na sa mga panahong ito. Diba? Matanda, bata, K-pop, nagsisigawan. Sabi ko nung nakaraan, ako yung pilan to, napakahaba. Yung nanay, galit na galit, di raw siya nakakuha ng ticket. Ano yun? Sabi ko, ticket ng BTS ba yun? Hindi ako nabigyan. Wow! Kala ko ba naghihirap ang Pilipino? Pero pagdating sa gano'n, no? Kahit na anong mangyari, gagawa ng paraan para makapanood lang ng gano'n. Pero ginawa ba yan sa church? Ginawa yan para magsamba sa Panginoon? Hindi. Pagpupunta nga sa church, lulugo-lugo pa eh. Pagpupunta nga sa church, maya-maya na. Ito lang yan eh. Pagpupunta ka sa presidente, para kausapin ng presidente, di ba madaling araw pa? Bihis na bihis ka na. Kailangan wag ako malilate kasi presidente yung kaharapin ko. How come? Ang Panginoon ang kakaharapin mo. Di ba ba? Rejoice and be glad because God is alive. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero hindi po tayo. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 11 to 12, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel preached not a human origin. I did not receive from any man, nor was I taught it, rather I received it by revelation from Jesus Christ. So, inulit-uli yan. Sa una, sinabi na yan ni Paul, inulit-uli yan sa verse 11 and 12. Hindi sa kanya galing yon.
complain. Verse 9, as we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under curse. Yan po yung matinding sinasabi dito. Even he, siya, o mga angel, o sino man ang magpahayag ng naiiba sa salita ng, sa sinasabi ng scripture na to, under curse. Nakakatakot po yun. Kaya po mag-aral po tayo ng maigi. Ask the Lord for wisdom. Alam niyo po ba, sabi mo, parang awa niyo ng Panginoon, kausapin niyo po ako. Usap po tayo sa Panginoon. Lord, anong ibig sabihin nito? Parang awa mo na po. Kasi kung hindi po, ano na lang, yung sarili na lang nating insight, which is, hindi po yun ang dapat. Ask the Holy Spirit. Kasi may mga pagkakataon po na akala natin tama, pero hindi po yun naka-align sa Panginoon. Yun po yung ating dapat na malaman. Am I now trying to win? Sabi diyan sa 10, na kung saan ay, ito ba ay ginagawa niya lamang para ngalaw ng tao. Kahapon po nag-testify ako dun sa aming, inatinan ko pong prayer meeting. Kasi nga po, yung pambubuli nila, not my personality, but about my faith. Na bakit kailangan kong gawin yung mga bagay na yun? Kasi masigasig po kami gawin yun. It's because of the title, it's because of the position. Kaya sabi ko sa kanila, pinatotoo ko po kung ano yung naranasan ko before, hindi nga lang lahat. Sabi ko sa kanila, marami akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sapat na yun para gawin ko ang mga bagay nito. Kulang pa nga eh. Kulang pa. Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, ito lang ang maibabalik ko sa iyong pasasalamat, yung paglilingkod ko sa iyo. Bakit po? Several times I commit suicide from the beginning pa lang. Estudyante pa lang ako. I want to commit suicide. I want to die. Nung hindi ako nakagraduate, na-frustrate ako. Naging rebelde ako. Napunta ako ng Paro, nasa Hinagap, hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Pero Panginoon na naglagay sa akin dito. Amen. Wala po akong kumag-anak dito, sa totoo lang. Umalis ako sa amin, wala akong makilala. May nagbigay sa akin ng pwesto. Nagbigay lang. Binigay sa akin yung buong kasulatan. Hindi ko siya, we're not related by blood. Ibigan ko lang yung kanyang pamangkin. Pero ibinigay niya sa akin. Bigay niya, pati lahat ng kasulatan. So, nakapagpwesto ko ng pako. 30 years po ako narito. Hanggang sa nakapag-asawa, hanggang sa nabiyuda, namatay ang anak, at nag-asawang uli. Nandito ako sa pako. Purihin ng Panginoon. So, hindi pa kailangan magpasalamat sa Panginoon. Yung ba yung dahilan para ako ay magkaroon lamang ng posisyon o title? May kanya-kanya po tayong testimony. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Ayon ito sa ating kakayanan. At yun po yung dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Lalo na po yung mga nakakilala sa Panginoon. Kaya po ako inggit na inggit ako sa mga tao. Kabataan pa lang nakakilala na sa Panginoon. Kasi ang haba ng panahon na nasayang ko. Totoo lang. Takbo ko ng takbo sa Lord eh. Ayaw ko. Hanggang sa ibinigay niya yung pagkakataon ng panahon na ginamit nga po niya sila pastor. Ito na yung time, magtigil ka na. Diba? Sutil eh. Kaya ang pakiusap ko sa mga tao, parang awa niyo na. Huwag niyo nang hintayin mamatay yung anak mo. Huwag mo nang hintayin mamatay yung asawa mo para magising ka lang sa buhay mo. Huwag mo nang maghintay na maghirap ka pa. Kasi may gagawin ng Panginoon talagang kaparaanan sa'yo. Alam mo po ba, ang Panginoon gawa ng paraan yan para makilala siya ng tao. Even the circumstances, even the sickness, lahat ginagawa ng Panginoon, nagpapapansin ng Panginoon sa atin. Danas na danas ko po yan. Ang daming beses na.
Tanggi ako ng tanggi, takbo ako ng takbo. Kaya nung binuksan niya ang puso ko, sobra. Lord, sobra. Nanginayang ako sa time na noon lang ako nakakilala sa Panginoon. Kaya po sinasamantala ko na. At nasasaktan po ako sa mga tao nagsasabi sa akin, hindi mo dapat ginagawa yan. Babae ka. Dapat na. But the gift of God, pinapractice ko yun. Bakit? Ikagagalit ng Panginoon yan eh, di ba? Sabi niya, ito, bibigyan kita ng ganyan, 500, bibigyan kita ng ganito, talents, bibigyan kita nito. Anong ginawa ng isa? Ibinaon, nagalit ang Panginoon niya. Ganon din po sa atin. Yung ibinigay sa atin, hindi tayo pare-pareho ng gift. Palaguin natin yon. Magko-comfort ka lang ba? Giver ka ba? Ikaw ba ay magaling kumanta? Palaguin po natin yan to glorify God. So yan, inulit lang po ni Paul yan. So ang main themes ng ating pag-aaral ngayon, justification by faith, freedom in Christ, life in the Spirit, gospel from God. Isend ko na lang po ito sa GC para community in unity, don't return to slavery. Huwag na tayong bumalik. Nakilala na natin ang Panginoon eh. Magtuloy-tuloy na po tayo. Kasi malaking regalo yan sa atin ng Panginoon. Na makawala na tayo. Gusto tayo ng Panginoon na makalaya tayo sa pagkakabilanggo eh. Pagkakabilanggo sa kasalanan, sa mga traditional na ating pinananampalatayan, panampalatayanan, masarap makalaya doon. Wala nang baka kasi, wag na yan, kasi baka merong ganun. Diba? Meron tayong mga agam-agam na ganun eh. Pero kapag nasa Panginoong Yesus tayo, wala na yun. Amen. Ang kamatayan, kinakatakutan ng marami, totoo lang. Pero kung alam mo na uuwi ka lang sa Panginoon, masaya ka. Bakit? Yes. Yun ang gusto natin, makapiling ang Panginoon, wala na tayong gagawin, wala na tayong pag-iyak, wala na lahat. Magpupuri na lang tayo sa Panginoon araw-araw. Pero paano ka makakapagpuri kapag nandun ka sa impyerno? Yun nga lang na masaktan ka, masunog ka ng konti lang dito aray na Lalo pa doon, panghabang panahon na yun. The fact that we are justified by grace through faith means we have spiritual freedom. We are not under bondage to the dictates of the Old Testament law. Pero hindi po yan inabolish Paul soundly condemns anyone who would denigrate the grace of God and attempt to change the gospel. He gave his apostolic credential na binasa natin kanina and emphasizes that the righteous comes through Christ, not the work of the law. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 16, know that the person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Tanda po natin lagi yan, hindi sa kakayanan natin. Wala tayong magagawa dyan, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. In our application, we must walk a fine line on the hand. We don't want to fall into the legalism of the Galatian struggle. Huwag na natin pamarisan pa yun. We cannot live just if anything goes. Kailangan meron tayong isang direction na nakatuon lamang tayo kay Christ. The Christian commitment to Christ is based on the free gift of grace through faith, but as Paul articulated at the end of Galatians, it also results in life of walking by the Spirit. Why do a lot of people destroy and fall? Because they did not know the real truth. As the Lord said in Isaiah, His people perish because of lack of knowledge. Yun po yun. They did not know the truth. When you depend on the word of the Lord, maaari talaga na mawala ka sa alay kung hindi ka nakadepend doon. I'm trying to say is we need to study, pray, and meditate the scripture as the Lord command us. That is the Christian life. Ang dami po ngayong makakalat na masigasig sa kanto. Sabi nga natin kanina, na nawa tayo din sa ating sarili. Ano ba yung gagawin natin para mapapurihan ng Panginoon?
na hindi masayang ang ating buhay na naririto tayo sa mundong ito. Minsan pag wala akong nagagawa, nasa bahay ako, busy ako, maraming ginagawa, nangihinayang ako, Lord, sayang ang araw na to. Na nandito lang ako, busy ako dito. Lord, alisin mo nga ako dito. So, I share in social media, online. So, kailangan meron. Ma-reach out tayo. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi lamang dahil naka-aside ka at tutungkulin ito o sinabi ito sa iyo na gawin mo to, kundi ito ay talagang tungkulin natin bilang isang individual na Kristiyano. Ang malaman ng katotohanan, thoroughly. Dire-diretso yan. Hindi tayo dapat tuminto. Nabasa ko ng Bible 7 beses, hindi po yung ganun. Dire-diretso. Kami po, pag natapos namin ang isang book, balik na naman ulit sa Genesis. Chapter by chapter, araw-araw yan. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Don't Watch. Kasi po, nung ako lang, kami lang, minsan nakaupo ko, tulog na ako eh. Pero purihin ng Panginoon, pag may kasama ka, talagang andun ka, nakapokus ka. And also, maririnig mo rin yung insight ng iba. So, isa yun sa nakakapagpalugo sa atin. Na kailangan natin may marinig na iba rin na nakakapagpalugo sa atin. Yung iba nga, di ba, 3 a.m. pa. So, consider na tayo talaga, meron tayo kailangan sacrifice sa sarili natin. Ang ano natin sa Panginoon, kasama po diyan ang pagsamba ay may agapay na sakripisyo. Anong unang kaagaw natin? Time. Totoo lang. So divide your time. Pangalawa, social media. Talamang kayo ng social media. Even in the church. Hindi naman masama yung may Bible ka sa cellphone. Pero ina-avoid po natin yan. Bakit? Maya-maya may magte-text, may magte-chat. Hindi ka na sa Bible nakatingin. Andun ka na sa chat. Andun ka na sa Facebook. May temptation. So mas maganda pa rin. Itago muna natin yan. Unahin natin makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Bakit po? All the time. Mas mahaba yung oras natin para sa mga ganyang bagay. Pero sa Panginoon, minsan may kahati pa. Discipline ourselves. And order for us to worship God wholeheartedly. Kung paano minahal natin ang ating mga kaanak, asawa, masigit pa yung pagmamahal na gawin natin sa Panginoon. Kasi gagawin natin ang lahat. Kasi mahal natin ang Panginoon. Kasi minahal na tayo kahit na tayong makasalanan. Amen. Hindi na, we're not worthy. Ito lang. Pwede tayong i-perish ng Panginoon any time of the day, palitan ng bago. Pero by His grace, He gave His only Son Yes. Amen. para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw mo ba? Diba? Huwag na po tayong gawin natin to. Kasi ano na po yung oras natin. So po, napakahalaga po ng mensahe nito para sa ating mga mananampalataya. Na kung saan sabi nga sa kasulatan sa Pahayag 14:12, kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. Kailangan nating maging matatag sa pananampalataya. Paano tayo magiging matatag sa ating pananampalataya kung hindi nga po tayo naka-align at kulang tayo sa communication sa Lord? Hindi ka magiging bahasa dyan sa exam mo, hindi ka papasa dyan kung hindi mo binabasa yung topic mo. Hindi rin magiging maganda ang relasyon nyo kung sa pamilya nyo, walang pag-uusap. Pagdating ng bawat isa sa inyo, may kanya-kanya na kayong ano. Nasa loob ng isang bahay, nagchat-chat pa. Diba? Nakakalungkot ng generation natin ngayon. Nasa loob lang ng isang bahay, nagchat-chat pa. Kakain tahimik na tahimik, akala mo talagang pinag-aanuhan yung pagkain. Yung pala, iba yung kausap. Practice discipline in ourselves. Kahit man po ako nidiscipline ako sa sarili ko. Kasi yun ang sinasabi ng Bible. Purihin ng Panginoon po sa
dito. Salamat po ng maraming at gusto ko pong hinga ng lahat na tumayo at ipanalangin po natin ang ating bisita at ang mga bago pong kasama natin na sila po ay talagang baunin nila sa kanilang pag-alis ang salita ng Panginoon. Pag-pray po muna natin si Sister Sol at si Brother Hector. Lalo na sila ay magpa-flight na doon sa papuntang US po ba? Tama po ba? Ingatan sila ng Panginoon. Sige po, let's pray. Father in heaven, we thank you for this day. We thank you for your words that you have given us, Lord. We thank you, Lord, sa wisdom and knowledge na pinagkaloob mo. Salamat din po, Panginoon, na ito ay hindi lamang sa lugar na ito manatili ang salita mo, kundi ito ay maipahayag namin sa mga tao, lalo na po sa labas, Panginoon. Sa mga nangangailangan, nauuhaw, nagugutom sa iyong salita. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na ito ay maiparating, Panginoon, sa lahat ng dako, saan man kami pumaroon, saan anong oras man, ano man ang aming kalagayan, Panginoon, magampanan namin ang aming mga tungkulin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Amin pong dalangin, Panginoon, ang pagpapala mo at pag-iingat mo sa mag-asawang Sister Sol at Brother Hector, Lord. Alam niyo po ang kanilang puso, Panginoon, at alam niyo po ang kanilang kalalagayan. Bless them, Lord, and even their family and loved ones, Lord. I-bless niyo po sila at ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbalik sa US, Lord. Ingatan niyo po, maging ang kanilang sasakyan, Panginoon. Ingatan niyo po ito. Panghawakan niyo po lahat ng ito. Ano man po ang kanilang pangangailangan, Lord, punan niyo po ito at wala pong maging aberya, Panginoon, sa kanilang pag-alis na ito. At pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Bless them. Hallelujah. Gayon din, Panginoon, sa mga OFW na narito, Panginoon. Sa iyong mga kamay po, Panginoon, ay sinusuko ko po ang kanilang mga buhay, ang pananampalataya, kalakasan, Panginoon, sa kanila. Maging ang kanilang pamilya ay pagpalain niyo nga po, Panginoon. Pagpalain niyo po sila ng bukas na puso, Panginoon, upang ang kanilang narinig, Panginoon, na hindi lamang ito mamutawi sa kanilang labi, kundi ito ay magtimo sa kanilang puso, Panginoon. Baunin nila ito, Panginoon, at sa kanilang pag-alis sa bansang ito, Panginoon, ito ay maging patotoo nila, Panginoon, doon sa bansang kanilang pupuntahan, Panginoon. Protect them, Lord, and bless them, even their family and loved ones. And even Sister Emmy at lahat mo nung narito, Sister Emmy, Reyes family, we thank you for them, and Pastor Alex and Sister Susan, and every one of us, Lord, bless us, O God, hallelujah. At salamat po, Diyos, patuloy kang papurihan, patuloy kang pasalamatan, Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami pong lahat ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng marami. Dalangin po namin ang lahat ng ito in the mighty name, precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon.